na totoo na yung pangalawa mong affidavit. Kung dun sa umpisa, una pa lang, nagsinungaling ka na. Because of Kasi yung nga yung sinabi ko, nagsinungaling ka na doon sa sinumpa mo. Kanino nang galing yung utos? from Andy. yes, Your Honor, Mr. Okay. Chair. Colonel Padilla, ayon sa affidavit mo, katulad nga ng sinabi ni Honorable Pimentel kanina, prior to such killing, I've been subjected to an intense pressure by CIDG Officer Royina Garma. Tinawagan siya ni Royina Garma. Bago ang pagkukusap ninyo, kilala mo ba si Royina Garma? Kilala ko lang po siya bilang Deputy Chief ng CIDG, Davao City, Your Honor. Sino bang mas maituturing mo mas senior sa inyong dalawa? Hindi ko po masabi kung sinong mas senior sa amin. Hindi mo masabi kung sino mas senior sa inyo, pero ganun na lamang siya makapagsalita sa isang superintendent na katulad mo? Hindi ka ba nagtaka kung bakit ganyan kanya kausapin? Magkaiba po kasi ang level namin sa Bucor at saka doon sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Nung sinabi ni Garma sa'yo, yung mga salita na may mga tao kami dyan at gagawa at huwag mo questionin, and whether you like it or not, we will operate and do not interfere, baka madamay ang pamilya mo. So makipag-cooperate ka. So anong ibig sabihin ng mag-ooperate sila? Ang ibig bang sabihin nito may papatayin sila? Mayroon po, Your Honor, Mr. Chair. Nakatira ka ba sa Davao noong mga panahon na yon? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Even my family. So noong bang sinabi niyo na sa yung pagkakaintindi, meron ka bang inkling o meron ka bang hula kung sino yung balak nilang patayin noong panahon na yon sa pakikipag-usap mo kay Royina Garma? Yun na pong tatlong Chinese nationals. Itong si CIDG Officer Garma, ito ba yung kaparehas na si Royina Garma na in-appoint ni Presidente Duterte para mag-head ng PCSO? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, kilala mo ba si Presidente Duterte? As former mayor and president of the country, Your Honor, Mr. Chair. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Mr. Chair. Nagkita na ba kayo? Hindi po nangyari. Nagkita na po kami. Mr. Chairman, Thank you. Mr. Chairman, Colonel Padilla, kasi may mga proof kami na magkasama kayo eh. As nung mayor po siya, Your Honor, Mr. Chair, may mga yung mga kasal ganun, parang Pero sinabi mo ko na you never met him personally. Binago mo na naman. How can we believe in your statement? hindi during itong official Ang tanong function. sa iyo, well, in fact, that was also the question of Congresswoman Brosas during the previous hearing. Tinanong kanya kung kilala mo si President Duterte. If I Sabi may- niyo po, sandali, patapusin muna ako. Sinabi mo na hindi. Kaya, you must tell all. You must be truthful to your statement. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga question, kasal, siyempre public picture ganun in Davao City. Meron kayong mga pictures. Meron kami. Mamaya pag sa panahon ko, sana naman sabihin mo na yan lahat ng totoo. Alam na namin yung buong story. Ayan. Yung puzzle, buo na yun. Yan That was taken during when he was a mayor in Davao City. Anong circumstance? Diba pareho kayong ninong dyan, nagkumpare kayo? That happened in Samal Island? Hindi po. Saan yan? Hindi po, sa Samal po yan. Pero hindi po kami magkumpare, ninong. Bakit pares kay Maylay? Bakit pareho kay Maylay? Nag-attend lang po kami niyan kasi yung kinasal dyan, yun yung kaibigan ko, Mike Ruiz. Pero personally, hindi. Picture taking lang po yan as a public figure. Your Honor, Mr. Chair. Anyway, darating din tayo dyan. Mamaya, pag ako na, magtatanong sa iyo. Please proceed, Kunhun. Colonel Padilla, mas maganda po sana kung magsasabi po tayo ng totoo. Kasi ang pagkakasabi ko po, ang tanong ko po sa inyo, kung nagkita na kayo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang sagot mo, hindi. So, mas maganda po, magsabi po tayo ng totoo sa ating mga susunod na katanungan. Ano po? So, lagi po nating iisipin na kayo po ay may sinumpaan dito at magsabi po tayo ng totoo. May I continue, Mr. Chair? Please proceed. Colonel Padilla, sabi mo sa affidavit ninyo na nakaranas ka ng intense pressure
at totoo yung threat sa'yo. Kasi alam mo for a fact, operations made against a certain drug lord in Leyte days before she called me. Anong ibig mong sabihin dito sa iyong statement na yun? Mayroon na pong nangyaring same operation din involving known inmate drug lord in Leyte a week before the Davao incident. Paano mo nalaman ito? Isa po sa operating prison and penal farm namin yung Abuyog, Leyte. Okay. Colonel Padilla, sabi mo sa iyong statement, you became worried of your safety, of my safety, and I began to observe the personnel of Davao Penal Colony, who among them were the people referred to by CIDG Karma. So, ang ibig mong sabihin, hindi mo alam kung kailan o paano ang sinong mga kasama sa operation? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Wala kang alam dito? Yun pong si IDG Karma. Ang alam kong meron pong utak niyang operation na yan. Pero kilala mo kung sino ang mga target? Yes, Your Honor, yung 3 Chinese nationals. At nung sinabi sa ni Garma yung ganon, hindi ka ba humingi ng detalye sa kanya? Nung pinag-usapan niyo kung sino yung mga target, ano yung detalyeng ibinigay niya sa'yo? Basta yun lang po, yung 3 Chinese national na subject nila. Dahil mga member po yun ng Bamboo Triad and Sinaluha Drug Cartel operating in the country. Bakit ganun ang kapangyarihan niyang si Garma, ni Ruhita Garma? Bakit ganun siya ka-impluwensya, yung kanyang kapangyarihan, bakit ganun? Dahil sa IDG po siya ng Davao City. So, under po sa area ng operation nila yung Davao, buong Davao. Hindi ba dahil sa iyong palagay, kaya mo rin siya sinusunod at hinahayaan mong kausapin kang ganun dahil tingin mo ba nakarekta siya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Marahil, ganun, Your Honor, kasi naging mayor si President Duterte. Kahit na during that time na siya ang deputy CIDG and naging station commander pa po ng isang presinto sa Davao City. Kindly wrap up, Congressman. Okay, thank you, Mr. Chair. Last question, Mr. Chair. Pagkatapos ng usapan na yon ninyo ni Garma, hindi na ba kayo nag-usap ulit? Wala na po. Wala na pong nangyaring kasunod pa na pag-uusap. Okay, thank you, Mr. Chair. I will, na lang sa next round, Mr. Chair. Tutuloy ko yung aking katanungan. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Kong Hun. The next to interpolate is Congressman Akop. Congressman Akop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Superintendent Padilla, dalawa po ang inyong affidavit, di po ba? Isang Yes, Your Honor. 27 August at saka isang 2 September. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Magkakontra. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Binago ko po dahil So, ibig sabihin, nagsinungaling ka nung una at sinumpaan mo yun. because of my... Paano kami maniniwala ngayon sa iyo na totoo na yung pangalawa mong affidavit? Kung dun sa umpisa, una pa lang, nagsinungaling ka na. Because of my personal safety, Your Honor, Mr. Chair. Because of your personal safety, nagsinungaling ka. Opo, kasi Ngayon, gumawa ka ng second affidavit. hindi ko naman po akalain na... Hindi. Didivulge. Hayaan mo muna, patapusin mo muna ako. Gumawa ka ng second affidavit mo disregarding your personal safety already. Tama po ba ang aking kaisipan? Hindi ko po akalain na in this hearing, ang pagkakalam ko po is through executive session. Titik up. Kasi tama po yung sabi ni Honorable Konggun, yung recantation is not looked upon with favor by the courts. Kasi yung ngayon sinabi ko, nagsinungaling ka na doon sa sinumpa mo, tapos babaguhin mo. Yun po yun. Ngayon, umpisahan po natin. Nailipat yung 3 Chinese na PDLs sa iyong lugar. Kanino nanggaling yung utos? From higher headquarter po, Your Honor. Hindi ko naman. Sino po doon sa higher headquarters ang nag-utos? Yung
Director of Corrections. Sino po yung Director of Corrections na nag-utos na ilipat yung tatlo sa Davao Penal Colony? Based on the record po, Your Honors, Director General Ben Rinier Cruz. At sinabi mo rin na nag-object ka rito. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Do you have any piece of evidence that would show o magpapakita na nag-objekto kayo? Yes, in fact, it was the first letter which I opposed to the transfer dated July 27, 2015 and nireiterate ko po ng October 2015. O sige, narinig ko na yung sinuot mo kanina eh. Kaya tinatanong ko lang kung meron po kayong ebidensya. Could you please submit to this committee yung ebidensya po na yun na kayo po ay nag-object? Thank you. Punta po tayo dun sa statement ninyo na you were subjected to intense pressure by then CIDG officer Ruina Garma, who called me through the cell phone of another inmate Fortaleza, at sinabi sa iyo ni Madam Garma na may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay ang pamilya mo. Yes, Is Your that Honor. true? Yes, Your Honor, Mr. Now, kung natanggap mo itong mensaheng ito mula kay Colonel Garma, what would have been the proper thing that you would have done? Ano po dapat ang ginawa ninyo? Hindi ko po actually binigyan ng kuan yung kanyang sinabi. Kumbaga, Sinabi, hindi mo pinagbigyan pero sinabi mo, you experience intense pressure tapos Yes, hindi mo binigyan ng kwan. during that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung pagsasagawa nung Ano? Pagsasagawa ng ano? pagpatay doon sa tatlong child. So, at that point in time, alam mo na, napapatayin yung tatlo. Alam ko po, Your O Honor, eh, Mr. anong Chair. ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo? Nung nalaman mo, napapatayin yung tatlo na Wala. nasa loob ng iyong piitan. Marami kang pagsisinungaling, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun, hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Pero antimano, inamin mo na alam mo na napapatayin yung tatlo. Yes. Pero wala kang ginawa. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Kaya nga Hindi po- mo man lang ini-report doon sa patigilin o nakakataas. tigilin yung ganun na mangyayari. Your Honor, Mr. Chair. Kaya nga humingi ako ng executive session kasi napakasilan po yung... Sige, let us see kung kwan. Pero ako ang unang magpapatigil ng executive session kung yung sasahibihin mo ay hindi importante dito sa mga issue na inimbestigahan dito sa committee na ito. It's very sensitive, Maliwanag Your po Honor. siguro yon. Ano? Now, sinabi mo kanina na sa pagsagot po ninyo sa aking mga kasamaan na merong unang pagtatangka. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sino, paano mo nalaman na may unang pagtatangka? Doon po sa tawag ni Tawag ni? CIDG Garma. So, ibig mo sabihin, yung una eh, Yun lang ang po. una. Yun po. Yun ang unang pagtatangka. Opo. So, ano po yung nalaman po ninyo, yung pangalawang pagtatangka na sinabi po ninyo? Wala naman pong, yun lang po, yung unang usapan lang po na yun. So, kasi narinig ko kanina, merong first try eh, na sinabi mo sa katanungan ng aking mga kasamahan. Opo. So, wala na yung pangalawa. Yun na at yun na. Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Doon po sa pagtatanong ng aking mga kasamaan at pagsasagot ng mga ibang testigo, hindi ka pa ba naniniwala na may plano talaga na patayin yung tatlo? Naniniwala nga po ako. So, naniniwala ka. Ang sinasabi mo lang, hindi ka kasama doon sa plano. Naunahan po ako doon sa plano. Ano ibig mong sabihin? Naunahan po ako kasi Naunahan kanino? nung pangyayari kasi in-expect nila na ako ang unang kikilos. Iba naman yung impormasyon ko. Si Congressman Paduano na magtatanong sa iyo. Hindi ikaw ang pipiit. Isang tao na wala na rito sa mundo dahil din dyan sa okasyon na yan. Di ba? Yes, Your Hindi. Honor. That's Ikaw, why kasama ka sa plano kasi walang mangyayari sa piitan na yon kung hindi mo alam o kung ayaw mo.
Tama po ba? Ganun po, Your Honor, Mr. Chair. May nangyayari sa piitan na hindi mo nalalaman? Ganun po ang nangyari. O nangyari lang dito sa pangyayaring ito? Opo. Okay. Yun po yung inyong depensa. Yung pong paggalugad, kanino pong utos talaga yun? Para magkaroon ng kasalanan yung dalawang PDL para mabartolina sila. At anong yung paggalugad din dun sa foreign part ng inyong detention? Yun po ang Sino po ginalugad din po sila para sila mapunta sa Bartolina? Tama po? Sino nag-utos nun? Tulad ng sinabi ko po, mayroon po akong Tinatanong ko lang po kung sino ang nag-utos. sa security operation po. Security operation. Sino po yun? Ang security operation ko during that time is Robert Quinto. Quinto. Tinuturo mo na dahil patay na siya. Hindi Di po. ba? Siya po ang... Hindi nga, patay na siya, di ba? Yes, Your Honor. Pero Yes, binaril din siya. Kaya huwag na tayong pumunta ron. Kasi kanina, nung last hearing, sinabi ni Teniente Poro na ang nag-utos ng paggalugad doon sa lugar ng mga inchik at saka yung dalawang PDL, kayo po ang tinuro. It's a matter of record. Nandun po. Kaya, ginawa yung galugan na yun para magkaroon ng dahilan para madala sila sa Bartolina kung saan sila papatayin. Kasi, nandun din dun sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay na mahirapan sila dahil nandun sa ibang lugar, yung 3 inchik, at nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar, sa selda number 6 ng Bartolina. Tapos, inamin din ng iyong in charge sa Bartolina na punong-puno yung Bartolina. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. At doon din nala yung 3 inchik na pinatay. Kaya, kung tutuusin, kung ikaw ay investigador talaga, makikita mo na parang may plano. Di ba? Ikaw na rin nagsabi. Meron po Sabi talaga. mo na may plano. Meron po talaga. Yes. Your Honor. Kaya lang, ang sinasabi mo, hindi ka kasama sa plano, pero hindi naman mangyayari po ito kung tatanggihan nyo o hindi nyo papayagan. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. The next to interpolate is Congressman Paduano. You're recognized. Thank you, Chairman. Anyway, Mr. Chairman, eto lang po, Colonel Padilla, kasi buo na po yung puzzle. Buo na namin po. Ngayon, we're just requesting you to tell the truth. Now, in my question, pag hindi mo kayang sagutin in public, you will just tell me na you will request for an executive session. Okay? Kaya nga po, humihingi po ako for an executive session. Kaya nga po, tanungin muna kita, just to establish the premise that indeed, Di ba, Your Honor? you can be allowed for your request. Okay? Ano lang po, premise lang. Sige po. Okay? Sabihin mo lang pag hindi mo masagot. Okay? Sa executive session na lang, just in case. Okay? Now, number 1, actually, Colonel Padilla, based on our investigation, alam namin, you're the most less corrupt in Davao Penal Colony. Alam po namin yun. Na-check na po namin yung records. Na-check na rin po namin yung mga statements coming from your peers during that time. For example, if I ask you, do you know Dr. Berla? Yes. Di ba, he was also ambushed, but fortunately, nabuhay. Yes, Your Honor. Tama? And the time he was assigned. Di ba, he was assigned in Davao Penal Colony? Yes, Your Honor. Okay. Now, so alam mo yon. Alam mo rin siguro ang kwento doon. Alam mo, di ba? And can you commit to us that you will divulge the reason behind? Yes, Your Honor. Okay, second. Wag na tayo, ito, actually, yung bagong ano mo, yung 9 to 11 mo, mali ito eh. Hindi totoo ito eh. Hindi totoo yung paragraph 9, 10, 11 in your affidavit. Hindi totoo po to. Kasi, if I ask you, kanina tinanong ka ni Chairman Ako with regards to the galugad, malinaw po, walang pakialam na si Quinto the time. Sinabi na po ni Foro na at your orders, galugudin. Maggaluga doon sa INSEC at saka sa dalawang PDL. Established na po yon. Now, sabi mo dito, during the time of duty ka na nung nangyari, di ba? Tama? Okay. Now, if you are off duty, sino naka-duty during the time? Second, high-ranking, kasi 24/7 dapat yan, di ba? Bucor, Yes, sa inyo. po, Your Sino Honor. yung next? Of course, your deputy. Deputy po, supposed to be. In absence of deputy,
No, ang tinatanong ko ngayon sino? Sino yung nandun? Commander of the Guards po. Eh, saan si Quinto during the time? Wala po doon. Outside, dahil nakatira po sa labas. So, wala siya. Wala siya. Wala rin siyang travel sa Manila during the official travel during the time. Parang nagkaroon po ng parang may Wednesday siguro. Sabado po nung nangyari. Yeah, August 13. Chinek ko na po yung records. August 13, he was not during the week. Yes. Tama? Ganun Okay. po. Kaya yung statement po dito, na yung security for operation, blah, 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 Robert Quinto, patay na yun eh. Pero alam ko rin yung kwento dito, alam mo rin siguro. Yes. Okay. Next question. Is Dr. Derla, and ito sinabi ko na kanina, you're the less corrupt. Ito, with due respect of course to former Colonel, now deceased, Quinto. Alam mo naman yung relasyon ni Quinto, ni Derla sa tatlong Chinese, especially kay Tony Lim. Alam mo yun, di ba? Yes, Your Honor. Now, can you divulge it during the executive session? Yes, Your Honor. At least para lang po maklear din natin yung pangalan ni Quinto with regards to that killing. Kaya nga po, humihingi ako ng... Okay na. I just want to establish muna. Kaya nga, nung nakarang hearing pa, sinabi ko na alam na po namin yung puzzle. Tapos na po yun. And well, in fact, siguro, I just want to confirm to you, during the first hearing, kaya hindi mo po masabi-sabi na nakausap mo si Garma because, alam mo, si Garma, her record, dun sa Davao, di ba? As CIDG, as Chief of Police of a station, di ba? Very close to the President, di ba? Alam mo yun, di ba? Kaya medyo wala kang choice. Yes, that's true. The same as true for all those persons involved in this particular plan. Tama? Yes. Okay. Now, sabihin mo na lahat na hindi na ako magtatanong doon. Sabihin mo na you narrate na lang doon sa executive session po. Yes. Kasi gusto ko rin i-clear yung pangalan ni Deputy Superintendent Quinto with regards to what happened. Yes, Your Pero Honor. I will not clear his name with regards to his affiliation with the three Chinese. And pwede natin, well, in fact, kilala mo rin, si Macariola. Tama? Yes, Your Honor. Tila ba? And do you confirm that Macariola is very close to classmate ni Quinto? Yes, Your Honor. Oh, di ba? Okay, tell all ka na doon. Ayaw pa. Ayaw kasi, as stated by Congressman Acop, pag hindi ka nagsabi ng totoo, we will cut short your statement Yes, during the Your Honor. executive session. Yes, Your Honor. Tsaka po, marami pa po eh. May mga complication ka kasi, dami dito. For example, Inspector Glasse. Ito, Glasse. Inspector Edgardo Mendoza. Chief Inspector Roque. Now assigned in Sablayan. Si Glasse nasa NBP ngayon, di ba? Tama? Davao po. Davao pa rin. Okay. Now, si Roque is in Sablayan. In Davao po. In Davao pa rin. O, tama. And marami pa po. Mga names. Kasi we have already checked. Pero as I've stated, I hope you will say it all during the executive session. Kasi, again, let me stress, ikaw po, less corrupt ka. Doon sa loob ng ano po. Thank you po. Nakuha ko na po yung background mo. Kaya lang, I do believe na na-pressure ka lang. Kaya tell all na. Tell all na kasi wala na eh. And you will be retiring by November, di ba? Tama. Kasi baka magpatong-patong pang kaso mo because of this. Okay? So, you commit na to this committee. Okay, ha? Yes po. Your Okay. Honor. That's all, Mr. Chairman. He has already committed and let's see what will happen during the executive session. Thank you, Mr. Chairman.